Sa panahong ito, nagtatago si Jiang Aijian sa Evil Sky Pavilion. Ang balita ng pagkamatay ni Jiang Aijian ay kumalat na ng malawakan. Ngayon, bagaman ang ilan sa Imperial Palace ay hindi naniniwala rito, hindi ito mahalaga. Ang intelligence network ni Jiang Aijian ay kahanga-hanga. Oras na para siya ay gumawa ng isang bagay. 100 km hilaga ng Green Jade Altar, sa tuktok ng bundok. Naglaho ang mga ulap at ang papalubog na araw ay suminag, nagkukulay sa pinatong-patong na kagubatan. Nagbibigay-pugay si Changsun kay ikalawang senior brother. Ika-6 na junior sister, hindi na kailangan ang pormalidad. Hawak ni Yu Shangrong ang kanyang longevity sword, hindi lumilingon ngunit pinapanood ang papalubog na araw na malapit ng lumubog. Hindi niya alam kung bakit ngunit bigla niyang naramdaman na napakaganda ng paglubog ng araw, mas maganda kaysa dati. Ang Great Flame ay hindi kailanman nawalan ng mga tanawin at bundok na parang engkanto. Hindi pa rin makapaniwala si Ye Changsun na totoo ang nakita niya. Ikalawang senior, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang daan ng espada ni ikalawang senior brother ay talagang nagbukas sa mga mata nitong junior sister. Nag-iling si Yu Shangrong. Hindi na kailangan banggitin. Narinig ko na bumalik si ikalawang senior brother sa Evil Sky Pavilion. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Ngumiti at tumanggaw si Yu Shangrong. Kung gayon ang usapin ng death list ay totoo rin. Sa wakas, lumingon si Yu Shangrong. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Ye Changsun. Ang titig na ito ay nagpahirap at kinabahan kay Ye Changsun. Simula nang umalis sa Evil Sky Pavilion, naging iginagalang na Derived Moon Palace Master, naging ika-6 na eksperto sa Blacklist, naging Jade-Faced Asura na kinatatakutan ng mundo, kailan pa siya kinabahan ng ganito. Tumango muli si Yu Shangrong na may manam. Ang listahang iyon na kumakalat sa Cultivation World, lahat ng nasa doon ay mga kilalang eksperto. Lahat sila ay naging kaluluwang bumagsak sa ilalim ng espada ni ikalawang senior brother. Ito, anong klaseng paraan at tapang ito? Ika-6 na junior sister, hindi ka pa pinapatawad ng master. Nagulat si Ye Changsun, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging medyo hindi natural. Kung ayaw mong sumagot, hindi mo kailangan. Natatakot ako, hindi na ako makakabalik sa Evil Sky Pavilion. Mahaba ang daan. Maging ikaw lang. Tama si ikalawang senior brother. Ano ang mga plano mo? Hindi ko rin alam. Parang langaw na walang ulo. Bigla niyang naramdaman na medyo mapagpanggap ang pagsasalita ng ganito. Kung wala kang layunin, maghanap ka ng bago. Si Ye Changsun, ang kanyang mga iniisip ay hindi kasing simple ng kay ikalawang senior brother. Ngunit ang buhay minsan ay hindi komplikado. Kung mas marami kang iisipin, mas pipigilan mo ang iyong sarili. Hindi sa wala siyang layunin, kundi hindi siya sapat na matatag sa kanyang layunin. Ikalawang senior brother, babalik ka ba sa Evil Sky Pavilion pagkatapos nito? Pagkatapos malutas ang usapin ng listahan, pupunta ako sa Hilaga. Saan? Little Salt Mount. Little Salt Mount. Saan iyon? Iyon ang aking tahanan. Isang lugar na nawalan na ng lasa. Maliban sa lamig at dilim, wala nang natitira. Hindi niya alam kung bakit gagamitin ni ikalawang senior brother ang lamig at dilim upang ilarawan ang kanyang tahanan. At least mayroon pa ring bayang pinagmulan na babalikan. Ang white citizen, gayunpaman, ay walang mapupuntahan. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Ye Changsun. Ikalawang senior brother, sisihin mo ba ako? Ang usapin mo, narinig ko ang mga tao na nag-uusap tungkol dito. Ikatlong senior brother, naniniwala ka ba na mayroong tao sa mundong ito na maaaring mabuhay ng 2,000 taon? Bahagyang nagulat si Yu Shangrong. Para sa mga tao ng Gentleman Country, ang tanong na ito ay medyo walang awa. Ang 1,000 taon ng cultivation ay isa ng luho, paano pa ang pag-uusap ng 2,000 taon? Naniniwala ka? Ikalawang senior brother, sa panahong ito, may hinahanap ako. Ang pangalan nito ay Riding the Yellow. Maraming tao ang nagsasabi na kapag mayroon ka ng Riding the Yellow, maaari kang mabuhay ng 2,000 taon. Matagal na akong naghahanap ngunit hindi ko pa rin nakikita. Ang pagbuhay ay hindi nangangahulugang pagkamit ng isang tiyak na layunin.
Ang pinakamalaking puwersang nagtutulak para mabuhay ay ang palaging magkaroon ng pag-asa sa puso. Kung gayon, maging matatag at patuloy na maghanap ng dahan-dahan. Kahit na manipis ang pag-asa, mas mabuti kaysa sa walang pag-asa. Si Ye Changsan ay nawala ng salita sa isang sandali. Manipis ang pag-asa ngunit mas mabuti kaysa sa walang pag-asa. Salamat sa iyong gabay, ikalawang senior brother. Malapit nang lumubog ang araw, junior sister, dapat kang umuwi ng maaga. Manang, senior brother, mag-ingat ka. Lumubog ang araw at ang lahat ay pumasok sa dilim. Isang lamat ang bumukas sa isang bato. Ang longevity sword ay nakasaksak sa lamat. Umupo si Yu Shangrong na nakakrus ang binti, magkasalansan ang palad sa harap niya. Ang 100 Tribulation Insight Avatar ay lumitaw, bagaman hindi malaki. Mas maikli pa sa kanya ng kalahating ulo. Ang mga lilang batik sa Golden Lotus ay kumakalat ng dahan-dahan, parang mga dahon ng lotus na infested ng insekto. Ang mga lilang enerhiya na iyon ay ang mga insekto. Ikinilos ang primal energy. Mabilis na umikot ang Golden Lotus, kumikislap ang sinag nito. Pagkatapos ng isang pag-ikot at paggaling, ang pagkalat ng mga lilang enerhiya ay pinigilan lamang ng kanyang makapangyarihang cultivation ngunit hindi sila nawala. Ang laban na ito ay hindi madaling napanalunan. At least kumpara sa maraming nakaraang laban, medyo mahirap ito. Kahit noong nakikipag-sparring kay eldest senior brother sa Cloud Illuminating Forest, hindi ito kasing nakakapagod ngayon. Sa kanyang impresyon, si Zhang Yuanshan ay isa lamang sect master ng isang second-rate sect, isang duwag na takot sa kamatayan, ang uri ng target na kayang tapusin sa isang taga ng espada. Ngayon, naging ganoon siya kalakas. Lulan's Great Sorcerer, swerte ka at nakilala mo ako. Hindi niya tinapos ang iba pa niyang sinabi, pagkatapos ay binawi ang kanyang avatar, tinapik ang kanyang mga daliri, at lumipad pahilaga. Ipinaalam sa ibang mga sangay na ang labanan ni ikalawang ginoo kay Zhang Yuanshan ay mapanganib, ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Ang aming paghuhusga ay dapat na mapanganib, hindi tiyak ang kapalaran. Gayunpaman, ang kahulugan ng mapanganib na kapalaran na hindi tiyak ay naging multifaceted, sugatan, talo, o kaya'y namatay sa laban. Lahat ay posible, kaya ipinanganak ang mga tsismis. Sabay-sabay na huminga ng maluwag ang mga pangunahing sekta ng cultivation world. Kumalat ang mga tsismis na parang apoy. Nang parami ng parami ang nagpakalat ng tsismis na ito, hindi na kailangan pang beripikahin ang katotohanan ng kaganapan. Sa sumunod na panahon, ang mga tsismis ay naging lalong pinalalabis. Maging ang ilang mga mananalaysay ay labis na nagpapaganda ng The Battle of Green Jade Altar. Sword Demon Yu Shangrong natalo ni Zhang Yuanshan. Malubhang nasugatan. Bakit biglang nagpakasakit ang duwag na Zhang Yuanshan? Ang Sword Demon ng isang henerasyon, sa huli ay bumagsak. Laging mayabang. Malapit nang matapos ang panahon ng Evil Sky Pavilion. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, sa isang libingan. Isang itim na anino ang lumutang sa himpapawid. Ang mga paa ay mga kalahating talampakan lamang mula sa lupa, patuloy na lumilipad ng mababa sa ibabaw ng mga libingan. Isang makapal na lilang gas ang lumabas mula sa kanyang katawan, nagkabisa ang Gu Sorcery. Maglalaho si Yu Shangrong mula sa mundong ito. Susunod, ang Evil Sky Pavilion. Ipapalibing ko ang buong Evil Sky Pavilion kasama ka. 7 araw pagkatapos, Evil Sky Pavilion. Pinag-iisipan ni Lasho ang usapin ng Nine Leaf. Si Little Yuaner ay nasa pangunahing bulwagan pa rin, nagsasanay sa pagkontrol ng kanyang Brahma Heaven Silk. Sa sandaling ito, pumasok si Ming Shen na may hawak na lumilipad na liham. Shinger, ika-4 na senior brother. Magagamit ko na ang Brahma Heaven Silk para gayahin ang iba't ibang hugis. Itinuro sa akin ng master. Kahanga-hanga, lumilipad na liham ni Jiang Aijian. Ang kakayahan ni Jiang Aijian na gumawa ng mga bagay ay tunay na kahanga-hanga. 7 lang siyang nawala at nakasagot na siya. Ang grupo ng matatandang lalaki mula sa Elders Pavilion, maliban sa pagyayabang at pagpupuri, hindi sila gaanong nakakatulong. Matandang senior, ang bagay na pinapahanap mo sa akin ay hindi na kailangan hanapin.
Sa ngayon, kumakalat ang mga tsismis na natalo ang Sword Demon sa labanan kay Zhang Yuanshan at hindi tiyak ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, kailangan itong beripikahin. Imbestigahan ko pa ito. Isa pang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ay nakuha na ng Underworld Sect ang Yi State. Si Wei Zuoyan ay impostor pa rin, wala siyang kakayahang payapain ang Yi State. Mayroon pang balita, hindi sapat ang papel, pakibaliktad. Anong kalokohan ang ginagawa ng taong ito? Alam niya pang magsulat sa likod. Hindi ko napansin nung una kong sinubukang buksan. Umuubo si Ming Shiren at nagpatuloy sa pagbabasa. Nawala ang barrier ng Golden Court Mountain. Dagdag pa, nalalapit na ang iyong malaking limitasyon at nagkakaproblema si ikalawang ginoo. Matandang senior, mag-ingat ka sa alyansa ng tinatawag na righteous sects. Matagal na rin simula nang magpadala ako ng lumilipad na liham sa matandang senior, medyo nawawalan ako ng practice. Kung mabibigyan mo ako ng isa pang magandang espada, mas magiging motibado ako, ha. Ang mga naunang bahagi lamang ang medyo kapaki-pakinabang. Ang huling bahagi ay hindi dapat binasa. Mga chismis, lahat ng chismis. Sa cultivation ni ikalawang senior brother, paano siya madaling mahahawakan ni Zhang Yuanshan? Si Zhang Yuanshan ay isang duwag lamang. Base sa reward ng merit points, hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Maaaring kumpirmahin na patay na si Zhang Yuanshan. Tungkol sa kung nagkakaproblema si Yu Shangrong, walang paraan upang husgahan. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon, walang abiso ang sistema ng pagkamatay ng isang disipulo. O marahil, kung mamatay ang isang disipulo, hindi talaga nag-aabiso ang sistema. Ang iyong ikalawang senior brother ay gustong kumilos ng mag-isa at hindi gusto ang makipag-usap sa pamamagitan ng lumilipad na liham. Tama ang puna ng master. Ang tanda na niya ay lumalayas pa rin ng hindi nagpapadala ng lumilipad na liham upang mag-ulat ng kanyang kaligtasan. Hayaan mo na siya. Bagaman sinabi ito ni Lasho, umaasa pa rin siya na walang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung mawawala ang malakas na halijing ito dahil sa bagay na ito, siya mismo ay makakaramdam ng pagsisisi. Dapat ba nating pamahalaan ang panig ni eldest senior brother? Nakuha na niya ang Yi State. Malinaw na gusto niyang salungatin ang Imperial Court. Gusto rin ng matandang ito na pamahalaan ng taksil na disipulong ito upang itanong kung ano ang nangyari noon. Ang problema, paano ito magiging ganoon kadali? Ang Underworld Sect ay mayroong maraming sangay at maraming nakatagong kuta. Cloud Illuminating Forest, pagkatapos ng labanan kay Yu Shangrong, sino ang nakakaalam kung saan siya nagtatago ngayon? Napakalaki ng Yi State, hindi natin maaaring hanapin ang bawat pinto. Bukod pa rito, sa maikling panahon, ang Underworld Sect ay lumago mula sa simula na ilang libong miyembro hanggang sa daan-daang libo. At ang Four Great Protectors, bawat isa ay may pambihirang lakas. Sa likod ng mga eksena, mayroon ding si Shibuya na tumutulong sa mga plano at estratehiya. Mula nang ako ay nag-transmigrate, hindi ko pa nakikita si Yu Zhenghai kahit minsan. Palaging kulang lang ng kaunti. Ang sect master ng pinakamalaking demonic sect sa mundo ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa sinuman. Napaka-teroristiko ba ako? Hayaan si Jiang Aijian na bigyan ng mas maraming atensyon ang mga bagay sa Yi State, kung mayroong angkop na pagkakataon, natural na pupunta ako sa Yi State upang hulihin ang taksil na disipulo. Sinusunod ng disipulo. Ngayon, laganap ang mga chismis, iniisip ng lahat na madaling apihin ang ating Evil Sky Pavilion. Humihiling ang disipulo na bumaba sa bundok at bigyan sila ng leksyon. Gusto mo lang lumabas at maglaro, di ba? Malapit nang lumuhad pa si Ming Shiren upang ipakita ang kanyang katapatan. Nagbibigay-pugay ang disipulo sa master. Ayusin ang sahig. Opo, kumunat noo si Ming Shiren. Kailangan niyang maghanap ng oras upang maayos na didisiplinahin ang Old Eighth.